Meron akong kwento tungkol sa tatlong vlogger na magkakaibigan. Isang taga Bisaya, isang taga Bicol, at isang taga Norte, Luzon. Dahil pare-parehas ng content ng mga tao, nag-isip sila ng kakaiba naman na content. Nagbabaka sakali na kumita ito. Kaya ang kanilang ginawa, kinuntak nila yung isa't isa na magsama-sama sila sa isang content at magbumukbang sila. Gagawa sila ng content na parang meron silang anniversary. Maghahanda sila ng lechon, mga alak, at iba't ibang pagkain. Subalit, short sila sa budget. Ngayon, dahil sa pagkakataong yun walang mag-sponsor sa kanila, sabi ng taga Bicol, pustahan na lang tayo. Kung sino yung unang aahon sa ilog, siya yung gagastos. Ang usapan, patagalan ng sisib. Pumayag naman yung taga Bisaya dahil Bisaya likas sa kanila yung magagaling lumangoy talaga. Nagkindatan yung dalawa dahil yung taga Norte tubong bundok yun, wala naman silang dagat dun sa lugar nila, kaya alam nila na hindi tatagal sa ilalim ng ilog yung taga Norte yun. At tumating na nga yung araw na gagawa na sila ng content. Handa na ang lahat. Nangutang na sila ng budget nila para sa mukbang challenge. Tatlong vlogger. Sabi ng taga Bicol, tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Sabi ng gano'n. Mayabang-yabang yung taga Bicol dahil alam niya na may matatalo na sa kanilang tatlo. Yun ay taga Norte. Ngayon, sumisib sa may ilog. Binilangan naman nila, stopwatch. Medyo natagalan sa ilalim ng ilog. Mabot ng 10 minuto. Umahon na siya. Bula-bula na yung tubig sa ilog, sabay ahon. 10 minuto ang inabot sa ilalim ng ilog. Wala na, sabing gano'n. Matagal-tagal na yan, 10 minuto. Sabay tawa siya ng tawa. Sumunod na sumulong yung Bisaya. Dahil sa likas sa kanya ang paglangoy mula pagkabata. Magaling talaga yun sa sisibag. Sumisip ngayon sa ilog. Tinignan naman ng Bicolano yung kanyang G-Shock na nakasit sa stopwatch. 9 minutes, 10 minutes, lampasan na yun sa kanya. Nangamba na yung taga Bicol. Inabot ng mahigit 15 minutes. Kinakabahan ngayon yung taga Bicol. Pero ganun pa man, may pag-asa pa, kaya lakas-lakas loob siya.
yun ay yung taga Norte. Alam niya sa sarili niya na hindi tatagal sa ilalim ng ilog yun dahil tulad nga ng una lumaking bundok yun, taga bundok. Walang dagat, walang ilog. Kung mayroon man, mga malilit na sapa lang. Kaya lakas pa rin yung loob niya na mananalo siya. Hindi siya gagastos sa araw na yun. O pare, sabing ganun. Ano, pwede ka nang sumurrender, mag-back out. Mag-back out ka na. Kahit hati-hati na tayo sa gastos. Sabi nga, kinakantyawan na siya. Dami-dami niyang sinasabi. Hindi pa siya nakontento. Blinag. On live. Naka-live pa. Para ipahiya yung Ilocano. Ngayon, naghubad na ng damit yung Ilocano. Tinanggal niya na yung t-shirt niya. Tsaka pantalon. Sapatos. Sumisib na siya sa ilog. Nurasan niya 5 minutes. Aba, lumalaban. Sabing ganun ng Bicolano. Tingin-tingin siya sa G-Shock niya habang naka-live. Lumalaban ng inyong kababayan taga Norte. Parang pineti sa karera ng kabayo. Mapansin niya yung kanyang G-Shock na rin, mag 8 minutes na. Hindi pa umaahon. Nagulat siya dahil hindi niya akalain na tatagal din pala. Mayroon pa siyang 2 minuto. Hawak-hawak na yung cellphone niya. Naka-live. Umabot na ng 9 na minuto. Nandun pa rin siya sa ilalim ng tubig. Dahil yun, nangangamba na siya kasi 10 minutes lang yung sa kanya. Malapit nang maabutan yung 10 minutes niya. 9 minutes and 50 seconds na, hindi pa rin umaahon. Dahil doon, alam niya na natalo na siya kasi ilang segundo na lang. At yun ngayon ang nangyari. Ngawit na yung kamay niya sa kakalive. Hindi pa rin umaahon yung Ilocano. Mabot na ng 30 minutes sa ilalim ng tubig ng ilog. Nagulat sila kasi baka kung ano na nangyari dahil sa sisip challenge nila yun. Dami ng comments sa live stream nila. Nag-aalala sa taga Norte. Tulungan nyo na, ganun. May total nanalo naman na. Baka kung ano nang nangyari. May mga comment. May mga nagsasabing baka nangunguhay ang tubig ng ilog na pinuntahan nyo, sir. Ganun. Idol. Comment ng mga netizens. Dahil mahigit 30 minutes na, wala na silang nagawa kundi sumisip na din para hanapin yung Ilocano. Laking gulat nila nung nakita nila yung Ilocano. Niyayakap yung malaking bato sa ilalim ng ilog para lang hindi gumastos.